Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Let's start your reading. By the way, meron tayong special channel na for air sign Philippines. Please do check it out. Sulat mo lang or i-type mo lang air, space, sign, and then space Philippines para makita mo yung isang channel natin for air sign. Again, this is for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Let's start your reading. Isang shuffle na lang. Simulan na natin. Kung di ka makarelate, pwedeng hindi. Paki-comment na lang dyan. So, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay sa akin. Ace of Cups, Queen of Diamonds, Five of Diamonds, and the Jack of Clover. Bottom of the deck is a Ten of Clover. So, sa nakikita natin ngayon, mahal mo yung person na kakonect mo dito. I feel like you're someone na may kaya or may masasabi sa buhay. Hindi ka babastahing tao. Marami ang kinikilala ka as like someone na mataas, magaling, marunong. And pwedeng yung person na to currently nagkakaroon siya ng mga financial problem with the Jack of Clover. Pwedeng sinasabi niya yun sa'yo or alam mo yun, or pwede rin namang may communication lang kayo nitong person na to na may kinalaman sa pera. Kung hindi man ngayon, pwedeng noon. No? And hindi siya para itago yung mga ganitong klaseng bagay sa'yo ngayon. Or yeah. The Ten of Clover is here. So, ngayon na-focus mo yung mga responsibility mo sa buhay. Gusto mong matapos or maayos ito mga ito. Sa ngayon, hindi ka sigurado regarding sa connection or communication ninyo na person na ito. Mas nag-focus ka sa kung ano yung kung ano yung meron ka na ngayon sa buhay mo and paano mas maaayos or mapapalago ito. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa, Seven of Hearts is here. Four of Spades. King of Diamonds, Ten of Hearts, and the Three of Spades is here. So, nakikita natin ngayon, wala kang ginagawa dito sa person. Nararamdaman mo yung connection ninyo, spiritual connection ninyo. And hindi mo pa rin maiwasan na mag-daydream sa kanya. Pero, parang ngayon kasi mas pinipili mong mag-move on sa buhay with the Six of Spades. And regarding na rin sa taong to. Parang okay, may spiritual connection kayo, pero hindi ka naman para mag-focus na lang doon at, you are living your life. Itong person na to, okay, minsan siya naging parte ng buhay mo, pero may iba ka pang mga priorities. Hindi lang siya. Ganun. And I feel like pagdating sa kanya, mahal ka rin niya. And nakikita niya marami kayong pagkakaparehong dalawa. Especially with the King of Diamonds, Queen of Diamonds. Yung iba, this is a twin flame soulmate connection. And the Three of Spades, nasasaktan yung person na ito. Nasasaktan siya kasi pwedeng nami-miss ka niya, pero wala siyang magawa doon. Hanggang miss lang ito muna sa ngayon.
will happen in the near future for you. Three of Hearts is here, Queen of Clover. King of Spade. Queen of Hearts and the Six of Spade. Clarify the Six of Spade. Four of Clover is here. I feel like may reconciliation pero hindi siya ganoon kalaki na reconciliation. It's just that medyo magiging professional yung reconciliation na to. Pwedeng usapin na walang kinalaman sa koneksyon or emotion ninyong dalawa. Pwedeng may kinalaman sa money, etc. Or simpleng batian lang, ganun lang. And the Three of... that's Four of Clover. Yeah. Nandun pa rin yung connection ninyong dalawa. Pero nakikita natin, both of you will try to move on sa connection na ito. Kasi nga, mas more on yung profession or yung nagiging utak na lang ginagamit nyo pareho eh. Parang nagiging professional na lang kayo dito. Nakita tayo na new beginning para sa'yo. You do have your Nine of Clover and the Jack of Diamonds. Nakita tayo ng financial problem or isipin regarding a child whatsoever. Makakayanan mo to eh. Yung problema kasama talaga sa buhay yan. Nakikita natin may problema ka ditong dumarating pero kaya mo to. Okay, I can see money in the near future para sa'yo. Pero with the Two of Diamonds, medyo matutumba ka muna. Alam mo yun. Bago mo makukuha or ma-accomplish. Katulad ng, pag-aaral magmaneho or pag-aaral mag-drive ng kahit bike. Bago ka matututo or bago ka magiging magaling, bago malayo yung mararating mo, makakailang tumba ka muna dyan sa pag-aaral mo ng bike na yan. And sa money, ganun din. I can see you na medyo may mga struggle, pero time will come, makakabangon ka rin. At magiging mas maganda na yung flow nito once na ma-experience mo yung pagbaksak na ito. Which is normal yon. Okay? Normal yan. As much as I want na maging maganda yung future na lang, na parang yun lang yung future, yun yung nakikita natin dito na guide for you. So, ang guide ko na lang sa'yo is lakasan mo yung loob mo. Kaya mo yan. Huwag ka pang hinaan ng loob. Yung minsang pagbagsak, hindi naman ibig sabihin nun katapusan na ng lahat. Okay? Bumangon ka lang. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.